stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. Okay po, isang mapagpalang hapon sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Sa pagkakataon pong ito, ang programang Ayon sa Kasulatan ay muli na namang sumasaimpapawid upang kayo po ay aming mapaglingkuran sa abot po ng ating makakaya sa ilalim ng biyaya ng ating pong Panginoong Jesus. At sa tagpong ito mga kapatid, samantalang kami pumapailanlang hangad din po ng programang ito na abutan kayo saan man panig ng ating pong daigdig naroroon, sa inyong mga tahanan o sa inyong mga trabaho. Patuloy kayong pagpalain at kahabagan ng ating pong Panginoong Diyos. Ang oras ay ganap na 2:21 ng hapon dito po sa lugar ng Pilipinas. Yan. Buwan po ng Hunyo at 13, Biyernes 2025. So yan po ang ating petsa sa kasalukuyan. Ano ho? Ayan. At atin munang binabati ang ating pong mga kaibigan sa pananampalataya at mga kapatid. Ano po? Ayan. Unang-una binabati natin ang kapatid na Joel Agnes. Yan, shout out sa iyo kapatid na Joel Agnes. Yan. At syempre si kapatid na Ace Watchman Camara. Yan, shout out po kapatid. Mapagpalang hapon John Cabrillos. Ganon din kay Ed Winex, shout out po sa inyo. Mapagpalang hapon kapatid na Ami Lanyojan. Yan, o Lanyohan. Yan. Kay kapatid na Gerson Lindio. Yan, shout out kapatid na Gerson Lindio. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa YouTube channel ng ating kapatid na Gerson Lindio, ay mag-subscribe na po kayo para updated po kayo sa lahat ng maipopost ng kapatid na Gerson Lindio. Yan. Shout out kay Gerson Andrade Malunes. Mapagpalang hapon
kay kapatid na Mel Makahilig. Yan, shout out po kapatid na Mel Makahilig. Okay. Mapagpalang hapon, Leonardo Paras. Yan, shout out po sa inyo. Okay, binabati rin natin kapatid na Edwel Hortaleza. Yan, mapagpalang hapon po. At kay Jesse Obrero, shout out po sa inyo kapatid na Jesse Obrero. At ganun din syempre sa aking may bahay, Sister Yelen Camacho. Yan ang aking sweet, sexy, napakaganda at very supportive na may bahay. At sa akin pong baby Alexis. Yan. Ang akin napakagandang juniora Alexis Camacho. Yan, shout out sa iyo sa De Los Reyes family, mula kay Daddy Pablo, kay Mami Lena, hanggang sa mga sa kabuuan ng mga magkakapatid sa De Los Reyes family at sa mga pamangkin. Ano po? Yan. Binabati rin natin ang kapatid na Bern Serada Labi. Yan, watching from Davao City. Yo, sabi ni kapatid na Bern Serada Labi. Yan, mapagpalang hapon po dyan sa Davao. Ano ho? Okay. Ito naman from Mindoro, Seventh-day Adventist. Yan, ang kapatid na Jerome Dotimas. Yan, shout out sa'yo kapatid na Jerome Dotimas. Okay. At bukas po ay naririyan po kami sa United 2. Ano, the second ba ito? United, the second Paranaque Seventh-day Adventist Church. Yan. At sa imbitasyon ng ating pong kapatid na si Rain. Shout out kapatid na Rain. Kita-kita-kits tayo dyan, ha? O, sa United second Paranaque Seventh-day Adventist Church. Okay. Hindi pa ako nakarating dito, pero sana po ay makarating tayo bukas. Okay, shout out po kay kapatid na Malampaya Angler. Yan, shout out kapatid na Malampaya Angler. Ano ho? Yan. Sabi niya ay okay, saan mang dako kayo naroon kapatid na Malampaya Angler, ay ingatan kayo ng ating pong Panginoong Diyos. Medyo pagpasensya nyo na ako mga kaibigan, kasi di pa nawawala yung aking sipon, gawa ng pabago-bago ng klima, no, ng ating panahon. Yeah. Shout out kay Ki Hong G Alex. Yan, mapagpalang hapon kapatid na Ki Hong G. Yan. Alright, sige, pansamantala ay dyan muna. Samantala ang ating pong mga kasama na mga kapatiran ay sige, ay busy. Busy pa sapagkat ito yung kanilang last days ng kanilang paghahanap buhay. Bukas ay sama-samang pananambahan na naman ang magkakapatid at excited na naman ang buong Seventh-day Adventist member sa paparating na Sabat. Yan. Alright, Mama. Okay. Tingin-tingin muna tayo, pasyal-pasyal.
Okay, so dyan muna mga kapatid, at tayo muna dadako sa atin pong talakayan. Ano ho? At kasama po kayo sa gagawin nating talakayan. Kapag kayo ay mayroong saloobin, ano ho, ay i-post nyo po dyan at akin pong babasahin. Ano, kapag ka aking pagka nadaanan ng ating live, ano po. Okay, sabi ni kapatid na Pons Magan, mapagpalang hapon po. Yan, shout out sa kapatid na Pons Magan, ha? Alright. Mahirap talaga ang may allergy sa panahon. Ay nako. Anyway, shout out muna, no, sa ating pang mga kaibigan, ano, nakaantabay rin, kapatid na Jose Dennis David Makapagal. Makapagal tuloy. Makapal. Yan, ha. Shout out sa kapatid na Jose Dennis. Yan, kay Junior Bartex Banzuela. Shout out din po. Kay Bern Serrada Labe. Yan. At kay kapatid na Eler Ortiz. Shout out sa Corsanes family, ha. Kaya dyan sa aking utol, ha, kay Rico Corsanes at kay Leia Corsanes at sa mga pamangkin. Shout out din po sa lahat ng Camacho family dyan po sa lugar ng San Carlos, Pangasinan. Mapagpalang hapon po, patuloy kay patnubayan, ingatan ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya shout out po Mopera Yurili. Shout out po sa inyo kapatid na Mopera. Okay. Okay, sa mga hindi pa nakakapag-share ng atin pong live, no, ay paki-share nyo po sa inyong mga wall para marami ang makinabang, ano, at mapanood ang inyo pong mga kaibigan, ha. Okay. Okay, so dito sa YouTube channel ay si kapatid na Malampaya pa lang, ano? Opo. Okay, so tuloy na tayo ng ating study. Okay, let us pray mga kapatid. Dakila po't mabagi naming Ama, ng tahanan ay nasa mga langit, kayo po na pinaglilingkuran ng aming mga ninuno. Hangad po namin Ama na kayo ang patuloy na maluwalhati sa gagawing pag-aaral na ito. At dalangin din po namin sa inyo, dakilang Diyos na lumikha ng langit at lupa, na patuloy yung pagpalain ang bawat isa sa amin mula sa himpilang ito na ay sa kasulatan hanggang sa lahat ng mapapaabutang ito sa anumang panig ng daigdig. Umaasa po sa pamamagitan nito ang mga nagsusuri ay patuloy na mapupunta sa tama pong landasin sa ikapagpapalapit ng mga kaluluwa sa inyo. Binabalik po namin Ama ang aming papuri, pasasalamat at hiling na kayo po ang patuloy na mga siwa sa ilang mga oras na aming pong gugugulin. At sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, patawarin po ninyo ang bawat isa Ama. Dalangin po namin ito sa inyo sa pamagitan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay. Okay. Pasensya na. Dapat ay hindi ako magbo-broadcast ngayon eh. Kaya lang nangihinayang naman ako kasi hindi na tayo nakapag-broadcast kahapon, ano? Mauutay-utay natin at alam ko naman na kayo naman maunawain. Ano? Yan. Alright. So ating magtasin ang ating pong verse by verse. Ano po? Tayo ay nasa kapitulo 2 na ng Roma, nasa mga talatang 21 hanggang 24. Ano po? At dito makikita natin, samantalang si Apostol Pablo sa panahon ng unang siglo ay patuloy na nagbibigay babala, nagbibigay saway,
nagtuturo ng tunay na ebanghelyo at nagnanais na sila ay madala sa pananampalatayang sinasampalatayanan ni Apostol Pablo. Ay makikita natin sa pamamagitan ng kanyang pluma ang panukala ng atin pong Panginoong Diyos, ang kanyang mithin na ang lahat ng tao ay kung maaari ang lahat ng tao ay maligtas. Ano po? Yan. Pero sa kabila nito ay pinakita sa atin ng ating mga pinag-aralan na ang Diyos ay tatayo bilang Diyos na maalalahanin, mapagmahal, mapagmalasakit. Na kahit na ayaw natin sa Kanya ay ang Diyos ay inirerespeto pa rin ang ating pagpapasya. Ano man ang kalabasan ng ating pagpapasya, sapagkat siya rin ang may gawa na ang ating pong free will. Ito po ay kanyang iginagalang. Pero sa kabila nito, ang Diyos ay naniligaw at lumalapit sa atin at humihibik na bigyan natin ng pagkakataon na kilalanin natin siya bilang Diyos ng ating buhay at siya ang maging sentro ng ating buhay sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. At umaasa ang Panginoon na darating ang araw mauunawaan ng tao ang kanyang iniaalok na kaligtasan sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesukristo. At samantala tayo ay dumako na nga sa talata pong ito, ay makikita natin ang isang tapat na lingkod ng ating Panginoon na sumusulat ng liham na ito mula sa kanyang pagkakatalagan bilang isang apostol sa mga hintil, ay patuloy na kinapipitasan natin ng iba't ibang mga aralin sa buhay. Isang matapang at mapanlikhang kaisipan ng isang tunay na mananampalatayang sa Diyos, na ang panukala ng ating Panginoon ay patuloy na isinusulat sa isang rolyo na tinatawag ngayon nating aklat ng mga taga-Roma. Dito ay binatikos ang ating Panginoon ang mga mapagkunwaring mga Hudyo na nagtuturo ng kautusan, ngunit hindi naman ito nila sinusunod. O nakita natin yan doon sa nauna nating bahagi ng pag-aaral nung nakaraan. Samantala naman yung mga Kristiyano sa Roma, na binubuo ng pinaghalong Hudyong naging Kristiyano at Hintil na naging Kristiyano, kasama pa riyan ang tunay na talagang mga Hudyo na hindi nagpa-adapt sa pagiging Christian. Samantalang ang iglesia ay napapaharap sa panloob at panlabas ng mga suliranin at mga pagsubok, ay nananatiling matatag ang mga iglesia sa Roma at sila'y naging bantog sa buong sanlibutan dahil sa kanilang pananampalataya. At dito ay sinisiwalat ni Apostol Pablo ang lahat ng mga kahinaan ng mga Hudyo upang sila ay mailagay sa tamang landas. Ano po? Yeah. At nakita rin natin na ang mga tao sa kasalukuyan, ang akala nila sa ebanghelyo ay mensahe lamang para sa pagpapatawad ng ating Panginoon Diyos. Subalit sa malawak nating pinag-aralan, ang ebanghelyo ay hindi lamang para sa pagpapatawad ng ating Panginoon, kundi bahagi rin ito ang anunsyo ng banal na kasulatan na ang lahat ng tao ay haharap sa hukuman ni Kristo. At ang magiging hukom ay walang iba kundi si Kristo. Yeah. At dito rin ipinakita sa atin sa pamagitan ni Apostol Pablo na sa paghuhukom na ito
ang ebanghelyo ang siyang magiging batayan sa gagawing paghuhukom ng ating Panginoon. Ayon sa Kapitulo 2, talatang 16 ng Roma, kinapapalooban na ang paghuhukom na ito ng pagbabatayan ay ebanghelyo, pero hindi nawawala sa loob nito ang kautusan ng ating Panginoong Diyos na siyang magiging pamantayan naman ng kanyang gagawing paghuhukom. Sa proseso ng ating gagawing pagtatalakay ay nais kong basahin sa inyo ang nagdaan nating mga talatang pinag-aralan upang mabigyan buhay sa inyo ang atin pong sentrong aralin, talatang 21 hanggang 24. Basahin muna natin ang talatang 17 hanggang sa talatang 20. Yan. Ganito ang sabi sa atin: ngunit kung ikaw na may taglay na pangalang Hudyo at nasasalig sa kautusan at nagmamapuri sa Diyos at nakakaalam ng kanyang kalooban at sumasang-ayon sa mga bagay na magaling, palibas ay tinuruan ka ng kautusan at nagkakatiwala ka na ikaw ay taga-akay ng mga bulag, ilaw ng mga nasa kadiliman, tagasaway sa mga di nakaalam, guro ng mga bata. Nasa kautusan ay mayroon kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan. So yan po yung pinag-aralan natin nung nakaraan, na nakikita natin sa pagkakataong ito. Palibasa ang mga Hudyo ay pinili ng ating Panginoong Diyos at binigyan ng natatanging pagtingin. Sila ay piniling bayan ng Diyos. Lahat ng mga aral ipinagkaloob sa kanila, pati na ang Kristo, ang pangako, lahat ay ibinigay sa kanila. Kaya napakalaki ng kanilang pagtitiwala sa kanilang sarili, sapagkat inaakala nila na hindi na sila dadanas ng kaparusahan pagdating ng takdang kapanahunan. Kaya sabi nito ni Apostol Pablo, ngunit ikaw na may taglay na pangalang Hudyo, nasasalig sa kautusan at nagmamapuri sa Diyos, nakakaalam ng kanyang kalooban, sumasang-ayon sa mga bagay na magaling, palibas ay tinuruan ka ng kautusan at nagkakatiwala ka na ikaw taga-akay ng mga bulag. Iniisip ng mga Hudyo na sila ay taga-akay ng mga wala sa katotohanan, taga-akay ng mga bulag. Naniniwala rin ang mga Hudyo na sila ang ilaw ng sanlibutan. Sila ang ilaw ng mga taong nasa kadiliman. Sa pamamagitan nila ay makikita ng mga tao ang liwanag. Inaangkin din ng mga Hudyo na sila ay tagasaway sa mga hindi nakakaalam, guro ng mga bata o guro ng mga hintil. Sabi rito na sa kautusan ay mayroong kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan. Ang problema lang sa mga Hudyo, bagamat ganito ang kanilang pagtuturing sa kanilang sarili, ay hindi naman nila ginaganap ang kanilang mga itinuturo. Hindi nila isinasabuhay ang kanilang pagiging ilaw. Mahusay silang mamuna, mahusay silang magturo, mahusay na tagasaway. Kaya lang, sa kabila nito, ang lahat ng kanilang itinuturo ay hindi naman nakikita sa kanilang buhay. At dito, ito ang dahilan kung bakit isinulat ni Apostol Pablo ang mga bahagi pong ito. Ano po? Kaya sabi doon sa talatang 21, bilang pagpapatuloy ay ganito:
Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. O, pansinin ninyo mga kapatid, ang pagkakahanay ng mga talata. Balik natin sa umpisa. Anong sabi? Nagkakatiwala ka na ikaw ay taga-akay ng mga bulag, ilaw ng mga nasa kadiliman, tagasaway sa mga di nakaalam, guro ng mga bata. Nasa kautusan ay mayroon kang anyo ng pagkakilala ng katotohanan. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Kanino ito sinasabi? Sinasabi ito sa mga Hudyo na nag-aangking sila ang ilaw ng mga nasa kadiliman. Sila yung mga taga-akay ng bulag, guro ng mga bata o ng mga hintil. Sila yung taga-saway sa mga mali ng iba. At sabi rito, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Ikaw na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Bakit? Kasi hindi nakikita sa kanilang buhay. Mahusay silang magturo, pero hindi naman nila ito sinusunod. No? Ikaw na nangangaral sa tao na huwag kang magnanakaw, ay nagnanakaw ka. Ikaw na nagsasabi ang tao'y huwag mangalo niya, nangangalo niya ka. Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan, nanakawan mo ang mga templo. Yan. Ang talata pong ito ay hindi para sa lahat per se ng Israel o mga Hudyo, kundi ito'y doon lamang tumutukoy sa mga Hudyo na tiwali, sa mga Hudyo na lihis sa katotohanan. Doon sa mga Hudyong ang itinataas ay ang kanilang sarili. Doon sa mga Hudyong palalo, hindi kasamang sinasaway dito ni Apostol Pablo yung mga Hudyo na nasa panig ng ating Panginoon, kundi yung mga Hudyo na panay ang turo, panay ang pagsaway, mahusay mamuna, mahusay magturo, pero hindi nakikita sa kanilang buhay. Kaya sabi rito, ikaw na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Sapagkat hindi sapat ang kaalaman. Hindi sapat, mga kapatid, mga kaibigan, na marami kang alam. Ang kailangan ay isinasabuhay ang ating nalalaman. Kahit sa panahon ito, mga kapatid, di ba, maraming ganyan. Apply na natin sa panahon natin ito. Maraming tao mahusay tumalata ng Biblia. Kabisado ang buong Biblia from cover to cover. Kabisado, pati pagkakalagay ng tuldok, alam kung saan nakalagay. Pati pagkakahanay ng kuwit, talagang kabisado Biblia. Kaya lang ang iba, hindi naman nakikita sa kanilang buhay. Kaya maraming nagsasabi, naku, yan naman magaling lang niya sa pulpito. Pagdating niya sa pamilya, wala naman yan. Diba, may napapakinggan tayong ganun, no? Ay, magaling lang naman yan sa mga Bible study. Mahusay lang naman yan tumalata ng Biblia. Pero tingnan mo yung gawa niya. Wala sa ipinangangaral niya. Diba, ganyan mga kapatid, ano? Kung minsan lahat naman tayo halos nakagagawa ng pagkukulang. Pero tayo nagpapasalamat dahil sa kabila ng ating mga nagagawang pagkakamali, may mga kapatid naman nagpapaalala. Na yung kanilang mga ngaral, lumilis na ng linya. Ako ganyan mga kapatid, pag ako'y napapalihis, napapaalalahanan, abay nagpapasaway ako mga kapatid. Bakit? Pasalamat tayo, merong kapatid na tumutuwid sa atin, pumupuna sa atin.
'di ba? Para tayo lalong mapaigi kay Kristo. Sino pa ba sasaway sa atin? 'Di ba? Yung kapamilya natin. Yan. Kaya pag kayo nasasaway, mga kapatid, na papaalalahanan, huwag kayong magagalit. Huwag kayong magdadamdam. Huwag kayong matitisod. Ito yung ginagawa ni Apostol Pablo. Yan. Sinasaway niya, tinuturuan niya, pinapaalalahanan niya. Kaya tayo naman dapat lalawakan natin ang ating isipan. Huwag magtatampo. Yung iba nasaway lang dahil sa pagtatampo lumayas na ng iglesia. Dapat nga magpasalamat kasi mayroong sumasaway. Ano ba ibig sabihin ng pagsaway? Ano ba ibig sabihin ng pagpapaalala? Para ang tao, ang pananampalataya ng tao hindi madiskarel. Upang ang ating lakad manatiling matuwid. Kaya sa halip na ikagalit, dapat ikatuwa. Dapat maipagpasalamat. Kaya pag kayo nasasaway, mga kapatid, huwag kayong gagaya doon sa mga lumalabas sa iglesia dahil nung sinaway nagdamdam. At yung pagdadamdam nauwi na ngayon sa pag-alis ng iglesia. Natisod. Ang saway ay hindi dapat gawing katitisuran. Kundi atin itong ipagpasalamat sapagkat ang Diyos ay buhay, hindi niya tayo pinababayaan mapariwara. At ang Diyos gumagawa sa pamamagitan ng kanyang iglesia, sa pamamagitan ng mga membro upang tayo pag nalilisya'y kalabitin ng ating kapatid o kapamilya sa pananampalataya. Kaya wag laging pusong mamon, mga kaibigan, mga kapatid, Pag nasaway, ipagpasalamat sa Diyos. Pag may nakapuna, ipagpasalamat sa Diyos. Ibig lang sabihin niyan, ayaw kang mapariwara sa buhay pananampalataya. Kasi hindi sapat ang kaalaman kung kabisado mo buong Biblia? Kung hindi naman na isa sa buhay, baliwala rin, mga kapatid. Dapat yung ating mga nalalaman, habang tayo ay lumalalim sa pag-aaral ng Biblia, dapat lalo rin tayong lumalalim sa pagkakilala sa ating pong Panginoong Diyos. Dapat ang ating buhay ay lalo rin namang gumaganda at talaga lumalakad sa kabanalan. Ganyan po yan, mga kapatid. Kaya hindi ko mo ikaw ay isang pastor na, ikaw ay isang debatista na, ikaw ay isang elder na, hindi otomatiko nasa iyo na kaligtasan dahil sa iyong titulo. Di ba? Doon sa ating binasa kanina sa 17 ng Roma 12, di ba? Ang wika ikaw na nagtataglay ng pangalang Hudyo. Tapos sabi rito, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Kaya yung titulo, hindi yan dahilan para masabi mong ikaw ay ligtas na. Kung nakapag-doctorate ka, nakapasa ka na sa board. Kung ikaw attorney na, nakapasa ka na sa bar exam. Ano man ang ating tinapos sa mundong ito, at hindi natin isa sa buhay ang mga utos ng ating Panginoong Diyos, useless po ang ating buhay. Baliwala rin, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya tanong sa atin ng kapatid ng minsan ano daw ba itatawag dun sa mga nakapagtapos na ng pag-aaral, yung mga titulado na? Sister ba? Brother ba? O doktor? O ano ba? Kasi pag natatawagan niya silang brother, natatawag na sister, nagdadamdam, pumapangit ang aura. Sabi,
Kaya sinagot natin, ano man ang ating tinapos, wala nang pinakamataas na pwedeng maitawag sa atin, kundi ang tayo'y tawaging sister and brother. Bakit? Sapagkat ang mga titulo na inyong taglay-taglay ngayon, PhD ka man, attorney, doktor ng medisina o doktor ng PhD o anuman, lahat ng yay puro panlupang karangalan lang, panlupang titulo. Pero ang matawag na sisters and brothers, yan ay hindi lamang panlupang titulo, kundi panlangit din at pangbagong paraiso. Wala nang mas mataas pa sa tawag na yan bilang magkakapatid kay Kristo. Kaya nga dapat habang dumarami ang ating titulo, dumadami ang dagdag na mga letra sa dulo ng ating pangalan, dapat lalo tayong nagiging mababa. Dapat lagi tayong masaya pag natatawag tayong sisters or brothers. Ang ikalungkot mo lang, pag ikaw ay lalaki, tinawag kang sister. Yan ay kalungkot mo. O kaya ikaw sister, tinawag ka brother. Pero kung natawag sa iyo, tamang katawagan naman bilang magkakapatid kay Kristo, abay matuwa ka sapagkat hindi ka naman kaano-ano, kinikilala kanyang kapamilya kay Kristo. Dahil kay Kristo. Ayan. Bakit natin nabanggit dyan? Kasi ito, may mga titulo na ito. Sabi rito, ngunit kung ikaw na nagtataglay ng pangalang Hudyo, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Sabi mo magpakumbaba, bakit kayong mga Hudyo katataas, kayayabang, kahambog? Pinipitasan na ngayon natin ito ng mga aral, mga kapatid, na-apply na natin sa atin. Di ba? Sa mga sermons, sa mga lessons, lagi nating sinasabi magpakumbaba. Bakit pagdating dyan sa katawagan, nahihirapan kang bumaba? Tingnan nyo yung ating Panginoon, di ba? Ano titulo sa kanya sa lupang ito na ipinagkaloob at ikinilala siya bilang guro o rabay? Sa panahon ng unang siglo, matawag kang guro, rabay, napakataas ng pagtingin. Isang mataas na pagtingin na yun, mga kapatid. Dahil ang isang rabay, mayroon niyang mga disipulo, katulad nila Gamaliel. Sino pa yung mga rabay na yan? May mga disipulo yan. Ang Panginoon Kristo, may disipulo rin, rabay. Kaya lang kaibahan ng ating Panginoon, bagamat nasa mataas siya na antas ng pagkakalagay ng titulo bilang rabay, ano ho ginawa niya? Hinugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad na hindi ginagawa ng mga rabay. Dapat ang gumagawa noon mga disipulo sa kanilang rabay, pero baliktad sa ating Panginoon, bilang rabay o rabi, siya mismo ang naghugas ng paa ng kanyang mga alagad. Alam nyo ba yung konteksto ng kanyang paghugas ng mga paa? Sa panahon ng unang siglo at bago si Kristo lumitaw, sa panahon ng BCE o before Christian era, at Christian era, yung pinakamababang kalagayan ng isang alipin, yan po ang tagahugas ng paa. Alam niyo yung mga alipin ng araw, may mga ranggo yan para katulad din sa mga sa ating mga kasambahay ngayon, may mga ranggo rin, di ba? Merong tinatawag na mayordomo,
Yan. May mga ranggo. Sa panahon ng unang siglo at bago ang unang siglo, meron din silang mga ranggo. Ang pinakamababa na alipin, yung tagahugas ka ng paa ng bisita, tagahugas ka ng paa ng iyong rabay, tagahugas ka ng paa ng iyong amo. Yan ang pinakamababa na ranggo sa mga silbidora o silbidor noong araw. Yan ang kinuha ng ating Panginoon, yung pinakamababang uri. Hinugasan niya ang mga alagad, na makikitaan natin ng magandang halimbawa. Habang tumataas ang ating mga tinatapos, 5 na PhD mo, 2 PhD mo, pagkatapos mong mag-aral ng kolehiyo, dumiretso ka ng masteral, dumiretso ka ng PhD. Kahit matapos mo na ang pinakamataas na edukasyong pwede mong makuha sa mundong ito. Ano ba yung pinakamataas na edukasyon na pwede mong makuha sa mundong ito? Yan ay walang iba kundi ang abogasya. Wala na pong tataas dyan. Yan ang pinakasukdulan. Pag makuha mo yan, huwag mo tignan ang iyong sarili bilang pinakamataas na tao. Habang dumadami ang ating tinapos, tumataas ang ating tungkulin, tumataas ang ating titulo, dapat lalo naman tayong bumababa. Ano po? Ayan. Kasi yun ay tinuturo ng Biblia. Yun ang tinuturo natin di ba? Kaya para hindi ka masabihang, ang galing-galing mo magturo, hindi mo tinuturoan ng sarili, ay wag na tayong mapunta roon, di ba? Yeah. Aagapan na natin, mga kapatid. Kaya lahat ng ating itinuturo, dapat nakikita rin sa ating buhay. Katulad ng talatang ito, di ba? Ikaw na nangangaral anya sa tao, huwag kang magnanakaw. Nagnanakaw ka. Kita mo. Maraming mga ngaral ganyan di ba? Tinuturuan ng mga kamembro huwag magnanakaw. Pero yung pastor takot mag-ikapo. Ayaw magbigay ng ika-10 bahagi, ayaw magbalik ng ika-10 bahagi. Ano sabi sa kanila? Nagtuturo ka sa iba, di mo tinuturuan ang iyong sarili. Di ba magiging ganyan niya, mga kapatid? Marami dito antay-ikapo Alam niyo ba saan nakasukbit yung pag-iikapo? Saan pitas yan? Nakahibla yan, mga kapatid, sa 10 Commandments. Doon sa utos na huwag kang magnanakaw. Di ba, Malakyas 3 Gs, ang hindi pagbabalik ng ikapo sa kamalig ay pagnanakaw. Biruin mo, tuturuan mo tao huwag magnakaw. Pagkatapos kabaliktaran ito ng isinasabuhay mo. Yung iba nga dyan, double-sided pa Ano yun? Magtuturo, huwag magnakaw. Yung nagturo na huwag magnakaw, siya rin ang magsasabing huwag mag-ikapo. Siya lalagay ang tao. Ayaw mo pagnakawin, ayaw mo rin pag-ikapuin. Pag hindi nagbigay ng pag-ikapo, pagnanakaw yan di ba? May 2 talim. Nangangaral ka sa miyembro mo, huwag kang magnanakaw. Tapos ikaw rin na nangangaral na huwag magnanakaw, ikaw rin na magsasabi sa miyembro mo, huwag silang mag-iikapo. Pinangungunahan mo pa. Di kabilang din kayo rito. Kahit na sinisigaw mo huwag magnakaw, hindi ka naman nag-iikapo, pagnanakaw pa rin yun. Kaya kung i-apply ito sa inyo, sasapulin kayo nito. Ikaw na nagtuturo sa iba, di mo tinuturuan ang sarili mo. Yan. Tapos inilalaban pa ninyo ng debate.
O, magising kayo ha, mga anti-ikapo. Ha? Magising kayo. O, ayaw ninyo sa pag-ikapo kasi maliit, 10% lang. Ang gusto niyo higit pa sa ikapo. Pambihira. Ha? O, masama ang loob ninyo pag nagbabalik ng 10%. Ha? O, kung sa bagay, hindi rin naman ako magtataka bakit ganito ang inyong turo, sali-saliwa, sala-salabat. Sapagkat katunayan lamang yan na hindi kayo ang tunay na iglesyang sa Diyos. No. Dahil kung kayo ang tunay na iglesyang sa Diyos, hindi mo tuturuan na membro mo na huwag mag-iikapo. Dahil pag natutong huwag mag-ikapo yan, nakakapagnakaw yan. At ikaw na pastor ang promotor. Oh. Kaya masarap dito sa Seventh-day Adventist eh. Talagang tinutupad lahat ng itinuturo sa Biblia, lahat ng eksistidong batas. Oh. Isinasabuhay. Ganyan ho dapat mga kapatid. Oh. Merong isang tao naghahanap ng kanyang iglesia. Palibasa, kuripot. Sa kakuriputan, ayaw mag-offering, ayaw mag-ikapo. Ay hahanap ngayon siya ng iglesyang babagay sa kanya. Di hahanapin niya ngayon yung iglesyang ayaw din mag-ikapo. Pag natuntun niya, doon siya sasama. Mali, hindi ba? Oh. Dapat ang hanapin mong iglesia, hindi yung iglesia na papabor sa gusto mo. Kundi hanapin mong iglesia, yung iglesyang magtuturo sa iyo sa tunay na landas. Ganyan ang paghanap ng iglesyang sa Diyos. Oh. Kasi dyan naman sa Seventh-day Adventist ang daming bawal. Bawal kumain ng isdang walang kaliskis at palikpik. Bawal kumain ng baboy. Oh. Tapos ang pangilin Sabado. Kung kailan yan ang araw ng sahod. Ang daming bawal. Bawal manigarilyo. Oh. Bawal pumunta ng disco. Ang daming bawal. Kaya ayaw nila. Ang gusto nila, yung iglesia na katulad ng hilig nila. Yun ang hinahanap nila. Oh. Kaya sabi ng Biblia, talagang mahihirapan silang mahihirapan silang hanapin ang iglesyang totoo. Bakit? Sapagkat ang hinahanap nila yung papabor sa kanila. Ang gusto silang maitayo yung sariling kanila. Di ba? Oh. Ganyan po yan mga kapatid Oh. Tingnan niyo itong talatang ito ha. Oh. Ito paanyaya ng ating Panginoon. Ayan. Ano sabi? Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Ano daw po sabi? Makipotan niya yung pintuan, at meron ding may maluwang na pintuan. Sa dalawang pintuang ito, saan tayo pinapapasok? Saan pinapapasok ang tao? Sa makipot o sa maluwang? Sa makipot. Anong meron sa makipot? Diyan ba sa makipot na pintuan madali bang daanan dyan? Marami yung bawal dyan. Bawal manigarilyo dyan. Bawal man babae dyan, bawal man lalaki. Makipot na pintuan Bawal dyan ang pumunta ng disco. Bawal dyan magnakaw. Bawal dyan pumatay.
Bawal mangupit. Oh, makipot na pintuan yan eh. Oh. Pero kahit na makipot yan, dyan tayo pinapapasok sa maraming bawal ho na yan. Eh dito sa isa, ano meron? Maluwang na pintuan. Eh bakit maluwang? Eh walang kabawal-bawal eh. Lahat kain. Ha? Lahat papa. Ha? Oh. Kahit tribulto, pwede mo dyan sambahin. Maluwang yan eh. Oh. Kahit Diyos-Diyosan, ha? Pwede ka sumamba dyan. Maluwang na pintuan yan eh. Walang bawal. Pwede ka dyang manigarilyo. Oh. Walang magbabawal sa'yo. Kita nyo, maraming mga iglesia ngayon, di ba? Oh. Ang membro, di tinuturo ang bawal manigarilyo. Alam naman natin nakasisira yan ang kalusugan. Oh. Kahit na yung pabalat ng sigarilyo, makikita mo tantada ng anunsyo na nakaka-cancer, etc. Ay, ang tao tuloy-tuloy pa rin eh. Bakit? Eh doon sila dumadaan eh, sa maluwang na pintuan. Oh. Di ba? Oh. Saan ngayon mas maraming pumapasok? Sa makipot na pintuan o sa maluwang? Eh sabi rito, sa maluwang na pintuan, marami ang dooy nagsisipasok. Oh. Saan mapupunta ngayon yan? Marami na yan na nagsisipasok sa maluwang na pintuan. Ha? Oh. Ay di pagkatapos silang mahatulan, doon sa nagliliyab na apoy at asopre. Diyan ang patutunguhan nila, mga kapatid. Oh. Tuloy tayo sa 14. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong noon. Ayun. Oh. Kaya mas marami talaga ang hindi maliligtas kaysa sa maliligtas eh. Oh. Ay nakakalungkot namang tanawin. Ha? Oh. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa Kapitulo 2 ng Roma, ikaw na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Oh, parang ganito sa mag-ama. Yung tatay, ang lakas manigarilyo. Nakakatatlong kahabong maghapon. Oh. Tapos yung anak niya, sasabihan niya, anak, huwag kang maninigarilyo ha, masama yan. Pero naninigarilyo siya. Oh. Eh di ba't dyan din papasok yan? Ikaw na nagtuturo sa iba, di mo tinuturuan ang iyong sarili. Parang mga Hudyo, ang galing mong magturo, di naman nakikita sa buhay mo. Oh. Ang galing mong magturo, ang galing mong magbawal. Oh. Pero di mo naman tinuturuan ang sarili mo. Ikaw na nagsasabi, wag mangangalo niya, nangangalo niya ka. Ikaw nagsasabi, wag magnanakaw, nagnanakaw ka. Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan, na nanakawan mo, oh, ang mga templo. O di ba, masaklap na bagay yan, mga kapatid. Oh. Ha? Oh. Kaya dito pinapakilala ni Apostol Pablo yung pagkakamali ng mga Hudyo na nasasalamin naman natin ngayon. Oh. Na rumireplika hanggang sa panahon nating ito. Kaya tawag ni Apostol Pablo dito, mga mapagkunwari. Oh. 'Di ba binasa natin yung isang talata nung nakaraan? Oh. May anyo ng kabanalan, pero tinatanggihan naman. Oh, ganyan po yan, mga kapatid. Yung ginagawa nila, puro panlabas para masabing sila ay banal. Pero sa kaibuturan ng kanilang puso, puro lang ito pagbabalat kayo. Hindi totoo. Pakitang tao. Hindi nila ginagawa o sinasabuhay ang itinuturo nila, habang ipinagmamagaling nila ang kautusang ipinagkaloob sa kanila. Oh. Sa kabila nito, sila rin naman ang unang taga-suway. Oh. O, tignan ninyo, babasahin ko sa talatang 23 hanggang 24, ha?
Eto sabi, ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan, niwawalan mo ng puri ang Diyos, sapagkat ang pangalan ng Diyos nalalait ng mga hintil dahil sa iyo, gaya ng nasusulat. Ayan. No. Diba? Kaya sa pamagitan ni Apostol Pablo, nalalantad yung mga pagkukunwari, yung mapagbalat kayo na mga Hudyo. Oh. Na hanggang ngayon sa atin, nakikita rin natin yung mga ginagawa ng mga tao ngayon. Di ba? Oh. Kahit sa panahon nila, sabi nga rito, oh, nasusukulam sila sa Diyos-Diyosan. Pero ninanakawan naman nila ang templo. Diba sabi sa 22, ayan o, ikaw na nagsasabing ang tao wag mangalo niya, nangangalo niya ka. Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan, ninanakawan mo, o nananakawan mo ang mga templo. O, diba? Kaya nakalulungkot mga kaibigan, mga kapatid, ang sinapit ng mga Hudyo. Sa kanila pinagkatiwala mga aral ng buhay, na mga aral na buhay. Pero hindi naman nila sinusunod. Ngayon, totoo ba itong sinabi ni Apostol Pablo na ikaw nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan, na nanakawan mo ang mga templo? Totoo mga kapatid, alinsunod sa kasaysayan. Hindi naman lahat ng mga Hudyo, mga kapatid. Hindi naman lahat ng Hudyo nagnanakaw sa templo, hindi ho. Ang sinasaway lang dito ni Apostol Pablo, yung mga Hudyo na tiwali, katulad ng nabanggit ko kanina. Opo, may mga Hudyo na nagnanakaw sa mga templo ng mga hintil. Ano mga ninanakaw nila? Yung mga gamit na inilalagay sa mga Diyos-Diyosan. Ang iba nga, mismong Diyos-Diyosan ang kanilang kinukuha. Yung mga imahe ng mga Diyos-Diyosan nila. Bakit? Ba't nila ninanakaw ito? Kasi mga Diyos-Diyosan nila nung araw, hindi kagaya ng mga Diyos-Diyosan ngayon. Yung ngayon kasi, mga Diyos-Diyosan, gawa sa gawa sa pinatigas na putik. Yung iba, gawa sa tiyok. Yung iba, gawa sa bato. Yung iba, gawa sa kahoy. Diba? Pero itong mga Diyos-Diyosan nung araw, kakaiba ito. Yung mga imahe ng mga Diyos-Diyosan ito, gawa ito sa ginto. Ayan. Gawa sa pilak. Gawa po sa ivory. Ayon sa mga kasaysayan. O kaya'y sa iba't ibang mamahaling mga bato. Diyan po gawa ang mga Diyos-Diyosan ng mga hintil. Ba't nila ito ninanakaw? Kasi mabilis itong pagkakitaan. Tunawin lang nila yan maibebenta na nila. Tapos yung mga kinita mula sa pagbebenta nila, doon sa mga religious items, pinakikinabangan nila ngayon. Ganun po yan mga kapatid. Kaya itong target ng mga tiwaling mga Hudyong ito ay yung templo ng mga hintil, kasi marami doon silang makukuha na mga mahahalagang metal o mahalagang mga ari-arian ng mga hintil. Ninanakaw nila ito hindi siyempre para sambahin, kundi para ipagbili. Para sila madagdagan yung yaman. Kaya ito sinasaway ni Apostol Pablo. Ito po ay isang general approach
pero bagamat ito'y general approach, nakatutok ito doon sa mga tiwali na mga Hudyo. Ikaw na nasusuklam sa Diyos-Diyosan, ay nananakawan mo ang mga templo. Tama nga naman, mga kapatid, mga kakaibigan. Di ba? Kaya sa panahon nato, kung kukunin natin yung mga aral na makukuha natin, marami rin tayong ginagawa rito na pangangaral, at yung ipinapangaral hindi naman nakikita sa buhay. Dapat babaguhin na natin ito, mga kapatid. Kung ano yung pinangangaral natin, dapat nakikita sa ating buhay. No? Ganyan po yan, mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon, ano katunayan na hindi naman lahat ng mga Hudyo ang pinupunterya ni Apostol Pablo, kundi yun lamang mga tiwali. Ay di sa mga sumusunod lang ding talata, tingnan ninyo, Gawa 19:37. Sapagkat dinala ninyo rito ang mga taong ito na hindi mga mangluloob sa templo ni mga namumusong man sa ating Diyosa. Mga Hudyo po yan, dinala sa tawag dito sa hukuman. Ay napagmasdan na yung mga Hudyong ito, hindi naman sila talaga yung totoong nanluloob. Hindi rin sila namumusong laban sa mga Diyosa ng mga Hintil. So may mga ibig sabihin, may mga Hudyo na hindi tiwali, may mga Hudyo na hindi nagnanakaw, may mga Hudyo na maayos mamuhay. Kaya tinutukoy lang doon sa Roma 2:22 yung mga Hudyong tiwali, mga mahusay magturo na huwag magnanakaw, pero nagnanakaw. Mga Hudyo na nasusuklam sa Diyos-Diyosan pero nagnanakaw sa templo ng mga Hintil. Yun po yun, mga kapatid. Masamang bagay yun yung ituturo mo pagkatapos hindi mo naman sinasabuhay. Masamang bagay yun para sa ating Panginoong Diyos. Tingnan ninyo, sa 2:23 yun, baba natin sa 24. Ayan. Ano sabi? Sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait ng mga Hintil dahil sa iyo, gaya ng nasusulat. Anong sinisipi rito ni Apostol Pablo? Hindi ba't yung Isaiah chapter 52 verse 5? Dahil doon sa mga kagagawa ng mga Hudyo, sa kanilang katiwalian, pati pangalan ng Diyos nalalait sa gitna ng mga Hintil. Sipati natin yung talatang yun, Yan, 52 verse 5 ng Isaiah. At ngayon, ano ang taglay ko? Pahayag ng Panginoon, pagkat ang bayan ko'y tinangay ng walang kapalit, nangungutya pa ang mga nagahari sa kanila. Pahayag ng Panginoon, buong maghapon patuloy na nilalapastangan ang aking pangalan, sabi ng ating Panginoon. Bakit sila nabihag? Dahil sa kanilang kawalang pananampalataya sa Panginoon. Dahil sa kanilang pagtalikod, ibinigay sila ng Diyos sa pagkabihag. Dahil doon sa katiwalian nila, sabi sa salitang kanto rito, kabulastugan, yung pangalan ng Diyos nalalait sa gitna ng mga Hintil na siyang sinasabi, kinukot ni Apostol Pablo. Kung paanong yung masamang pamumuhay ng isang anak, nasisira ang dangal ng magulang, gayon din
ang nangyari dito sa mga Hudyo. Nasisira din ang karangalan ng Diyos. Nasisira yung pangalan ng Diyos. Oh. Kaya sinipi niya itong Isaiah 52 talatang 5. Oh. Diba? Ayan. Oh. Replika natin sa ating panahon. Sabi mo, Kristiyano ka. Isinisigaw mo, Kristiyano ka. Oh, pastor ka. 'Di ba? Isa kang pastor ng Kristiyano. Oh. Aba, tapos mamumukat-mukatan natin sa balita, pastor ng rape ng minor de edad. Ha? Oh. Nabalitaan nyo ba yon? Pastor ng rape ng minor de edad. Oh. Ano pananampalataya ng pastor na ito na nang rape ng minor de edad na nagsasabi siya'y Kristiyano? Oh. Yan yung pananampalataya, isinisiga, wala na 10 utos, pinako na sa krus, hindi na dapat sundin 10 utos. Oh. Kaya yan siguro nang rape ng bata ng minor de edad kasi wala na para sa kanya 10 utos. Oh. Ganyan mangyayari mga kapatid. O ngayon, nakatutuwang bagay ba yan? Ay hindi. Buti na lang, hindi yan, buti yan, buti yung pastor yan, hindi yan pastor ng Adventist eh. Pastor ng born again yan eh. Oh. Bueno, sabi ngayon ng iba, ha? O, pastor pa naman ika. Oh. Kaya dyan, masasalamin na ninyo kung alin ang tunay na pastor at hindi tunay na pastor. Ha? Ako natutuwa sa Seventh-day Adventist, mga kapatid eh. Kasi, yung mga bagay na natututunan sa banal na kasulatan, isinasabuhay, mga kaibigan. At takot tayong masalaula ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Ayaw natin sa pamamagitan ng ating buhay malalait ang karangalan ng Diyos. Ayaw natin sa pamamagitan ng ating ginagawa sa mundong ito habang tayo nakikiraan dito, naaapakan ang dignidad ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga mga Seventh-day Adventist matyaga po yan na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Nagtsatsaga po yan sa gawang mabuti. Kaya hinihilingan sa atin ng Panginoon, lumakad tayo sa kanyang kabanalan, sanctification. Pagkatapos mong ma-justified, uusad ka sa daang kabanalan, magpapakabanal ka, lalakad ka sa panuntunan ng ating Panginoon, at yung kautusan na pinasusunod sa iyo, hindi mo gagawin pabigat ng buhay mo. Yan ay gagawin mong karangalan. Isang karangalan sa atin ang sundin ang kautusan ng hari. Isang karangalan sa atin ang mapili ng hari at tayo'y kanyang gawing kapamilya na mayroong sinusunod na batas, di ba? Kaya nga doon sa unang Juan, di ba, 1:12, pagkaraaw tinanggap natin ang ating Panginoon, di ba, sa Juan 1:12, teka ha, ilapag nga natin yan ha, yung talatang yan ha. Juan bakit? Kulang
Pansinin ninyo ito. Ayan, oh. Di ba? Oh. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatwid bagay ang mga nagsisasampalataya sa kanyang pangalan. Oh. Isang karangalan sa atin, mga kapatid. Huh? Ang tayo'y bigyan ng karapatan ng Diyos para tayo'y matawag niyang anak. Isang malaking karangalan sa atin na sundin ang lahat ng mga eksistidong batas ng ating Panginoong Diyos. Oh. Alin-alin ito? O, paulit-ulit na nating nababanggit, kasama dyan 10 Commandments. O, hindi po nabubure sa kasaysayan ng Biblia. O, huwag kayong maniwala, ipinako na yan sa krus. Huwag din kayong maniwala, ang 10 Commandments ay para lang doon sa nagsisimula sa pananampalataya. Hindi totoo yun. O, yan ay eksistidong batas na pinaiiral ng ating Panginoong Diyos hanggang ngayon, habang tayo naririto sa mundong ito. Yung nagsasabi na hindi sila saklaw ng kautosang ito, sila yung mga ayaw magpasaklaw sa Diyos, kaya hindi sila saklaw na kautusan. Bakit nga naman sila sasaklawin ng kautusan? Sila nga ayaw magpasaklaw sa Diyos Oh. Kasi sabi nung binasa natin nung nakaraan, malalaman natin sila'y sa Diyos kung sinusunod nila ang utos ng Diyos. Pero kapag hindi nila sinusunod, sabi nung talata, hindi sila sa Diyos. Kaya sigaw na sigaw dyan, idinidibate pa. Hindi sila saklaw ng 10 Commandments at ng iba pang mga kautusan tulad ng kabawalan sa pagkain ng karumal-dumal. Hindi tunay na sa Diyos yan. Ang tunay na sa Diyos, ang ginagawang sentro ng kalabuhay ay ang Diyos. Ang sentro ng kanilang pamilya ay ang Diyos. Ang sinusunod nilang utos ay sa Diyos. Ganyan po yan, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya pagdating sa katotohanan, mga kapatid, wala tayong maidadahilan sa ating Panginoong Diyos Simple lang naman ang gusto ng ating Panginoon. Bakit pinasusunod sa atin yung mga existido niyang batas na banal? Sapagkat ang gusto niya, mamuhay tayo sa buhay na ito ng may kabanalan. Mamuhay tayo ng walang pintas. Mamuhay tayo sa karakter ng ating Panginoong Diyos. Ano bang masama kung susundin mo 10 Commandments? Nagiging masama lang yan kasi ayaw mo ng Sabat. Diba? Yan lang naman talagang ayaw ninyo, yung Sabat. Yung Siyam gusto ninyo. Kahit na itinatanggi ninyo, kahit na sinasabi ninyo hindi kayo sakop. Pero ang totoo, pabor sa inyo yan. Ang ayaw lang ninyo, yung Sabat kasi. Yan naman talaga yan Kaya sabi ng Panginoon, magsipasok kayo anya sa makipot na pintuan. Marami pumapasok, hindi sa makipot, doon sila sa maluwang Bakit maluwang? Sila namimili ng gusto nilang susunding utos. Sila nagpapasya kung alin ang utos na umiiral. At sila rin ang nagpapasya kung alin ang utos na ipinako na sa krus. Kaya maluwang ang pintuan, maluwang ang daan patungo sa kapamakan. Hindi naman sila binigyan ng ating Panginoong Diyos ng kapangyarihan para sirain ang kautusan ng Diyos. Hindi rin sila binigyan ng pahintulot ng ating Panginoong Diyos para iturong wala na ang 10 utos. Nakita na ninyo?
Kaya nalulungkot tayo sa mga taong ito eh. Naturigang mga Kristiyano di umano. Namimili lang ng utos na susundin. Tapos galit na galit pa sa iglesyang matuparin sa utos ng Diyos. Ha? Kaya itong mga taong ito, ha? Lagi natin ipinapanalangin na magbago. Ganun na lang kung tayo tuyain, ganun na lang kung kung aglahiin tayo. Galit na galit sa atin. Hanggang ngayon hindi matigil sa social media, di ba? Ha? Hindi matigil sa social media. Grabe tayo kung batikusin, grabe kung aglahiin. Ha? Kung tuyain, ganun-ganun na lang. Hindi naman nakapagtataka. Kasi sabi ng talata 12:17 ng Apokalipsis, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo na Jesus. Sino ba yung nalabing babae? Ay, di ba't Seventh-day Adventist yan, mga kapatid? Di ba? Sino ba yung babae na yan? Ha? Yung nalabi sa binhi ng babae na yan, sino ba yan? Di ba tayo yan? Kaya nga tawag sa atin nalabi. Yan ang Seventh-day Adventist. Ano katangian? Ayan nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Mga matuparin sa kautusan. At dahil sa kanilang pagiging matuparin sa kautusan at dahil sa kanilang taglay-taglay ng mga patotoo ni Jesus, galit ang dragon. Ayun. At dahil galit ang dragon, syempre, galit din yung mga kampon. Galit din ang kampon na kadiliman. Habang yung nalabi masayang tumutupad sa utos ng Diyos, yun namang kampon ni Satanas, galit na galit sa mga tumutupad sa utos ng Diyos. Naalala ko tuloy nung nakaraan, inilaban ko ng dialogue yan patutunayan ko na masaya sundin ang Ten Commandments. Abay, sa kabila ng ating kaligayahan at kasayahang pagtupad, may malungkot at may nagagalit. Di ba? Bakit nagagalit? Ha? Kasi nagpapatunay lang, kakampi sila ng dragon. Di ba binasa natin? Galit ang dragon. Ano ibig sabihin ng galit? Di hindi siya masaya. Doon sa mga taong masayang tumutupad sa kanyang mga utos at mga may patotoo ng ating Panginoong Hesus. Di ba? Kaya sa debateng yun, nalantad. Sino ba ang sa Diablo? Sino ang sa Diyos? Tayo, masayang tumutupad sa utos ng Diyos. Yun ang mga ating karap, galit na galit. Di ba? Kaya sa kabila ng ating dinaranas na mga ganitong mga pang-iinis ng sanlibutan, ng ganitong pag-aglahi ng sanlibutan, ng pagkayamot ng mundo, patuloy tayong nagtsatsaga. Biblical ba yan? Biblical. Eto sabi 14:12, narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Anong sabi? Yung palang nagsisitupad, may pagtsatsaga. Di ba? Ayan narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Ano katangian? Nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus.
Nakita nyo na, mga kapatid. Oh. Kaya ibang-iba tayo sa kanila. Ha? Oh. Oh, ngayon, alam nyo na kung sino ang talagang nasa kadiliman, mga kapatid, ha? Oh, baka kayo naman paguguyo pa. Ha? Pauuto pa. Sabi nga nung isa diyan mang-uuto lang siya, di ba? Baka kayo pauuto sa kanila, ha? Huwag kayong mapauuto. Ha? Oh. Huwag kayong magpapauto. Ano mang bumangong pananampalataya sa panahon natin ngayon, na iba ang kanyang daladalang aral kaysa daladalang aral ng nalaming iglesia na nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at may patotoo ng ating Panginoong Jesucristo, huwag ninyong paniniwalaan. Ha? Oh. Basta't iba dala niyang aral, huwag ninyong paniniwalaan. Hindi sa Diyos yan. Oh. Lagi ulit tatandaan, ha, mga kapatid, mga kaibigan, ha? Oh. Kahit na kabisado nila Biblia, ha? Kahit na pag tinanong mo, kagaling humugot, napakabilis humugot ang talata. Huwag kayong palilin lang, mga kapatid. Ha? Huwag kayong pabubulag. Ha? Mananatili tayo rito sa iglesyang ito hanggang sa dumating ang ating Panginoong Diyos na pinaglilingkuran. Oh. Oh. Huwag tayong padadala sa mga ahente ni Satanas. Oh. Sabi nung talatang ating pinag-aralan nung nakaraan, lahat ng tao haharap sa hukuman. Oh. Kaya kapag kayo umalis pa sa pananampalatayang ito, may kawawa ka talaga kayo. Sa halip na gantimpala, ang inyong tatamasain ay baka gantimpalo mula sa ating Panginoong Diyos. At ang mahirap niyan, yung gantimpalo na yan, paglangoy doon sa nagliliyab na dagat-dagatang apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayang dadanasin ng tao. Oh. Kaya patuloy tayong maging mabuting patotoo, mga kapatid ko, sa pananampalatayang Adventista. Maging mabuti tayong patotoo sa gitna ng mga hintil. Maging mabuti tayong tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, sa gitna ng mga hindi mananampalataya. Oh. Maging huwaran tayong mananampalataya sa gitna ng mga taong wala pa sa panig mismo ng ating Panginoon. At patuloy tayong magpapakatatag, mga kapatid, upang ang pangalan ng Diyos ay huwag malait ng mga wala sa tunay na pananampalataya. Kaya yung mga Seventh-day Adventist na mga kapatiran, pangatawanan natin ang ating pagiging Adventist. Tulad ng ating mga nabasa, walang saysay ang mayroong titulo na Hudyo. Walang saysay ang may titulo na Hudyo na hindi naman isinasabuhay ang kanilang itinuturo. Sa ganito ring anyo, walang saysay ang matawag na Seventh-day Adventist member kung hindi rin naman napasasakop at sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Walang saysay ang matawag na Seventh-day Adventist at kabisado ang Biblia kung ikaw naman ang nangunguna sa pagsuway sa utos ng ating Panginoong Diyos. Magiging may makabuluhan at makasaysayan ito at magkakaroon ng saysay kung ang ating nalalaman isinasabuhay natin. Nagre-reflect sa atin ang karakter ng ating Panginoong Diyos.
hindi sa sarili natin mismo gagawin, kundi sa pamamagitan ng tulong na ibibigay sa atin ng ating Panginoong Hesus, at sa patuloy na pakikipisan ng banal na Espiritu. Kaya magpakaseryoso tayo, mga kapatid, ng paglilingkod sa ating Panginoon. At yun namang mga kaibigan natin, kung sakaling nakakapakinig kayo ngayong hapon, samantalang kayo hindi pa miyembro ng tunay na iglesia ng ating Panginoong Diyos, ito na ho yung pagkakataon. Lumapit po tayo ng may kababaan ng loob sa ating Panginoon, at pumasok tayo sa daang makipot, sapagkat ang dulo ng inyong tatahaking ito, buhay na walang hanggan. Huwag kayong palilin lang doon sa mga nangangaral na inililihis ang inyo pong ang inyong isipan sa tunay na pagsunod sa banal na kasulatan. Wag po kayong palilin lang, mga kapatid. Kaya ang Seventh-day Adventist hindi natigil ang pangangaral sa buong sanlibutan. Hindi napapagal, tuloy-tuloy. Hindi lang isang programa, marami, para lang maabot ang mga taong wala pa sa tunay na pananampalataya. At ngayon pong nasusumpungan ninyo ngayong hapon, napapakinggan ninyo sa tutuwina sa iba't iba naming programa, ang Diyos sumatawag sa pamamagitan ng kanyang iba't ibang mga programa sa radyo, sa telebisyon, sa social media. Manumbalik po tayo sa ating Panginoon at makisama sa kanyang tunay na iglesia. Walang iba kundi ang Seventh-day Adventist Church sa panahon pong ito. Ito lamang ang iglesia na nagtuturo ng tunay na pagsunod sa ating Panginoong Diyos, na ang karakter ng Panginoon ay sinasabuhay. Ito lamang ang iglesia na ubod ng tiyaga sa pagtupad sa utos ng Diyos. Ito lang ang natatanging iglesia na may mga patotoo ng ating Panginoong Hesus sa kanyang katangian. Nawa sa ating ginawang simpleng pag-aaral, mga kaibigan, mga kapatid, samantalang nakita natin dito sa Kapitulo 2, 21 hanggang 24 ng Roma kung paanong tinuligsan ni Apostol Pablo yung mga reliyosong mapagkunwari, naway maging malinaw ang naging mensahe din ito hanggang sa ating panahon. At maunawaan nating walang saysay ang kaalaman, walang saysay ang posisyon, walang saysay ang pagiging reliyoso kung ito'y hindi sinasamahan ng pagsunod sa Diyos. Walang saysay ang anumang bagay kung wala sa atin si Kristo. Ang tunay na pagsamba, ang tunay na paglilingkod ay makikita mismo sa ating buhay, kung papaano tayo mamumuhay, hindi lamang sa salita kundi maging sa gawa. Pansinin niyo ang isang talatang ito, mga kapatid. Sabi rito, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba.
Kaya maluwalhati ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Walang saysay makamtan man natin ang buong sanlibutan kung wala naman si Kristo sa ating buhay. Walang saysay kung naglalakihan ng ating palasyo at wala sa atin ang katotohanan. Kaya bilang mga tunay na mga Kristiyano, mga kapatid, dapat lagi nating susuriin ang ating sarili. At kung kayo hindi pa miyembro ng pananampalatayang ito, mga kapatid, dumalangin kayo sa ating Panginoong Diyos. Iluhod ninyo ang inyong mga tuhod. Kayo'y maging tapat sa inyong mga sarili. Dumulog kayo ng may pagluwa sa ating Panginoon upang kayo'y maging tunay na mga saksi ni Kristo. Isa pamuhay natin ang kanyang mga alituntunin, ang kanyang mga batas, ang kanyang mga utos. Maging tapat tayong tagapaglingkod ng ating Panginoon, hindi lamang sa salita, kundi maging sa gawa, upang ang pangalan ng Diyos ay wag masira o wag malait, wag mayapakan sa gitna ng mga hintil, kundi bagkos ito ay maparangalan, maitaas, maluwalhati ng ibang tao. Nawa sa munti nating pag-aaral na to, mga kapatid, ay marami tayong nasalamin, marami tayong natutunan. O siya, pansamantala, dito muna natin tatapusin ang atin pong gagawing pag-aaral. Ano ho? Natapos natin ngayong hapon ang aklat ng Roma, Kapitulo 2, 21 hanggang 24. Sa susunod nating pagsasaimpapawid, tatalakayin naman natin ang ilan pang mga sumusunod na mga talata. At muli nating sasalaminin, muli nating pipigain upang makuha pa natin ang makatas na magiging gabay natin samantalang tayo ay namumuhay sa kabanalan. Opo? Yeah. Siyempre, bago ako tuluyang magtapos, mga kapatid, kayo naman ay aking babatiin at babasahin ko yung inyong mga komento. Ayan. Shout out, magpagpalang hapon kay kapatid na Rolando Giudicico. Happy Preparation Day sa lahat. God bless you all. Pabati po kay Kap Fernando Bicamacho Jr. Yan, Rolando Giudicico, Bulad, Seventh-day Adventist Church. Ay, shout out sa mga taga Bulad Seventh-day Adventist Church, ha? O, sa lahat ng mga kapatiran natin dyan, kayo po ay binabati ng programang Ayon sa Kasulatan, ha? Yan. Shout out kay kapatid na Roselita Balmes. Yan. Saldong Baki. Yan, Happy Preparation Day kapatid na Saldong Baki. Wilma A.B. Malyari. Yan, shout out, mapagpalang hapon. Tanong niya, anong oras po kayo nagsisimula ng program? Actually, ang gusto na talaga nating program tuwing hapon, alauna. Yan, alauna po ng hapon o kaya'y 2:00. Depende po kasi sa pagkakataon. lalo na ganito, pabago-bago panahon ay nahirapan din po inyong malit na lingkod kasi meron tayong allergy sa kalaban natin yung pabago-bago ng panahon.
Yan. Shout out sa iyo kapatid na Jeremiah Habana. Yan, ha? Okay. And happy preparation day, Albert Duyog. Sabi niya, tama yan bro. Amen. Shout out sa iyo kapatid. John Ray Dugang Gumbok. Yan. God bless you, bro. Fernando B. Camacho Jr. Yan. Likewise po, kapatid na John Ray Dugang Gumbok. Yan. Salamat ka, Fernand. God bless you. God bless your ministry. From Kenshin Himura. Aba. Aba. Ha? Kenshin Himura, kumusta na ba? Wala ka bang bagong pelikula? Si Kenshin Himura. Paborito ko yung palabas na to eh. Yeah. Shout out Patrick Gonzales. Mapagpalang hapon. Sabi niya, good PM my friend na Hanks. Apologies Fernando. Shout out to Miss Camacho. Happy Sabbath po ka Fernando at sa iyong family. Yeah, likewise kapatid na Patrick. Kaya tama ang ating Panginoong Jesus sa Matthew 7:13-14. Marami ay sa maluwang na pintuan dahil walang bawal-bawal. Subalit kapamakan ang ending at kakaunti lamang ang papasok sa makipot na pintuan. Yan, no? Message from Patrick Gonzales. Yan, isa nating napakasipag na nagsusuri. Yan, no? Sa kabuuan ng ABIM o Advent Biblical International Ministry, kayo po ay aking patuloy na binabati. At alam kong bukas ay nasa iba't ibang paglilingkod na naman kayo. Yeah. Ganon din sa kabuuan ng ating pong mga kabaro dyan sa 3A Media. Shout out sa inyo lahat. At happy preparation day po sa inyo. Okay. Shout out kay nabanggit ko na ba? Jose Dennis David Makapal. Shout out yan, nabanggit ko na nga, no? Yan, kapatid na Rolly si Obedencio. Yan, shout out po. Ang ating pong kapatid na Rolly ay graduate ng Doctor of Divinity. Ayan. Okay, sino pa ba ang hindi ko nabate? Shout out kay Rodelo Etang. Yan, Emmy Junicio. Yan, shout out po sa inyo. Kapatid na Mila Rimas Ilarde, shout out po. Ganon din kay Ad Shine B. Yan, ang napakasipag nating kapatid kay Kristo, Adj Shine B. Yan. Shout out din kay kapatid na Joey Lakay. Yan. And then Jeffrey Opong, shout out po sa inyo. Sino pa ba? Mukhang nadodoble ko bate. Okay lang yan, ano? Nomde Glimbing Bilyona at Mel Makahilig. Yan. Shout out po sa inyo lahat, mga kapatid. Okay. So, sana ay lahat ay aking nabati. Ano po? Okay. Tignan ko dito sa kabila. Yan, purihin ang Panginoon. Salamat mga kapatid sa inyong patuloy na pag-antabay at pagsuporta sa gawain ito ng ayon sa kasulatan. Ano po? Yan. Alright, sa ating pong tuluyang pagtatapos mga kapatid, tayo po lahat ay pansamantalang manalangin. Dakila po naming Ama, maraming salamat po sa patuloy ninyong pag-ibig na ipinagkakaloob sa bawat isa. Salamat sa buong sanlinggo na kayo po ang patuloy na naging sentro ng aming pag-iisip. Salamat
sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo at pakikipisa ng Santong Espiritu, kami po ay naging matagumpay sa pamamagitan po ng inyong kapangyarihan, Amang Banal. At gayon, matatapos na naman, ilang oras na lang ay araw na naman po ng Sabat. Excited na po ang lahat ng inyong bayan, ng inyong iglesia, Amang Banal, upang ang mga magkakapatid kay Kristo ay muli na namang magkasama-sama mamayang gabi at bukas maghapon upang ikaw ay dakilain, upang kayo po, Ama, ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ganon din, isang malaking karangalan muli para sa inyong mga anak, na kayo po ay mabigyan namin ng sama-samang pag-aawitan mamayang gabi at bukas. Isang karangalan na patuloy kaming magnilay-nilay ng inyong mga salita. Umaasa na sa pagbabalik ng inyong pong kaisa-isang anak sa ikalawa, kami ay sama-samang paririyan at upang kayo ay aming makadaupang palad. Excited na kami, Amang Banal, na kayo ay makasama namin sa buhay na walang hanggan. Ama, naririto po ang inyong mga anak, mula sa mga bata hanggang sa mga katandaan. Sa lahat ng mga dinaranas namin sa buhay hanggang sa aming mga plano, tutulungan po ninyo kami't gagabayan upang kami ay huwag malihis ng landas. At ang aming tagumpay na mararanasan ay sa kalwalhatian po ninyo. Muli po, maraming salamat po. At ibinabalik namin ang aming pagluwalhati sa inyo, ang aming papuri sa pamamagitan po ng makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, mapagpalang hapon po. Hasta la vista. Viva el Señor. Viva Adventista del Séptimo Día. Chokbok Hamnida. Mispa sa inyo lahat, mga kapatid. Fernando Baeza Camacho Jr., name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of His might. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar.
and justice prevail forevermore. Forevermore.